things, for He will trample down our foes. So let us give the best praise for our Lord, for He is undefeated, He is powerful and almighty. Let's sing! For the undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Omnipotent, omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God of the breakthrough. Come on, let's sing to the God of breakthrough. Breakthrough, you are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, walls fall down when I shout through, strongholds break when I pray through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. Come on, let's clap our hands for the Lord. Sing. You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Woo! Omnipotent, omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of a breakthrough. Oh, you are the God of the breakthrough. Sing, breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, walls fall down when I shout through, strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of a breakthrough. You are the God of a breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to
Breakthrough in the praise, breakthrough when I live and glorify your name. Breakthrough in the dance, breakthrough in the shout. You are the God, you are the God, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. Sing, my God. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know His good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. That's it, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Whoa, your love remains forever and ever. You say the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh, you are. Oh, you shine, sing. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You shine, Jesus. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Whoa, whoa, whoa. God, you are glorious. God, you are glorious. Come on, let's sing to the Lord. Glorious. Let's clap our hands for the Lord. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious.
Panginoon. Oh, we thank you for your love. Let's sing. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trials and the change. One thing remains. Let's sing it again. Higher. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trials and the change. One thing remains. One thing remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love, because on and on. Because on and on and on and on it goes, before it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. One thing remains. Just one thing remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love, your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love, in death, in life, in death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, it never runs out on me. Your love, your love, your love. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, it never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love.
was hopeless, I knew I was lost. Dead and darkness were my only souls. I needed someone to come rescue me, and mercy heard my plea. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. I thank you, Jesus. You washed my sins away. Oh, now I'm living like I'm forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. You gave me beauty. You gave me beauty for my guilty saints. And now I'm living day to day by His grace. So excuse me if I can't contain my praise, 'cause I know that I've been changed. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. I thank you, Jesus. You washed my sins away. Oh, now I'm living like I'm forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. Sing. Every morning, mercy will restore me. I will proclaim. And even if the world should fall before me, I will proclaim. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. I thank you, Jesus. You washed my sins away. Oh, now I'm living like I'm forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. Sing. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. I thank you, Jesus. You washed my sins away. Oh, now I'm living like I'm forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. That's what your mercy did for me. Oh, that's what your mercy did, Lord. That's what your mercy did for me. Oh, we thank you, Jesus, for your mercy, for your grace, for your love, your hope, your salvation, oh God. Oh, we thank you, you have changed me. Salamat, Panginoon, mahal ka namin. Oh, pinupuri ka namin. Salamat, ikaw lang sa aking buhay. Oh, Panginoon, you are all powerful, almighty. Oh, you're wonderful, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, because of your mercy and because of your grace, Lord, we are here. We have the access, Lord, to praise you and to bring all our petitions to you. It's all because of what you've done. Wala po kaming ginawa, Panginoon. Kami ay makasalanan, but Lord, you loved us. You reach out to us. You save us. Thank you for your compassion. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Amen. Palapan po natin ang Panginoon.
Our prayer passage is in Psalm 52 in ESV. Sabi po dito, "Why do you boast, O evil, O mighty man? The steadfast love of God endures all day. Your tongue plots destruction like a sharp razor, you worker of deceit." This is David's psalm when Doeg, the Edomite, came and told Saul, David has come to the house of Ahimelech. At alam nyo, dahil po sa salita ni Doeg, may namatay. Namatay po yung lingkod ng Panginoon. Kaya sabi niya, "Why do you boast, O evil, O mighty man?" Alam niyo po, ang Panginoon, may mga taong pinagpala niya, binigyan niya ng great strength, ng wealth. And there are people who are great warriors. The Lord has been good to them, but they become proud. At isa pong example doon ay si Doeg. He became proud. So, kasama po siya sa nagplano ng destruction. Sila po ay pumatay. And naging expert po siya, sa pagsasalita ng mali. Telling lies. They love evil more than good, more than truth. Kaya sabi niya dito, "Your tongue plots destruction like a sharp razor, you worker of deceit." Grabe po, no? Kaya sabi niya, why? Bakit ka mapagmataas? Sabi ng salmo ni David, pertaining to Doeg the Edomite. "You love evil more than good, and lying more than speaking what is right." At wag po tayong mabibigla, magtataka kung may mga ganitong tao or maring ito yung life natin before. Don't go back to that kind of life. We are expert at telling lies. We know how to make stories. We know how to plan destruction. We know how to destroy other people. Alam niyo, yung sa salita lang, nakakapangwasak na nakakasira na. At minsan, tayo naman po alam niyo yung meron kang, alam mong gagawing masama, mamasamain. Tapos, ang nakakita pa nito, yung taong alam mong may kakayahang gumawa nun. At sasabihin, "Naku, sisirain na ako nito." Diba? "Naku, wawasakin na niya ako. Wawasakin na niya ang pamilya ko." Siya pa ang nakakita. Diba? Kasi alam mo, yung capacity ng tongue niya, yung kakayahan niya na mag-isip at magplano ng masama laban sa iyo. Kaya sabi niya, "You love evil more than good, and lying more than speaking what is right. You love all words that devour, oh, deceitful tongue." So merong deceitful tongue, si Doeg the Edomite. But sabi niya, but God will break you down forever. People who will tell lies, they will not remain forever. He will snatch and tear you from your tent. He will uproot you from the land of the living. Ano po yung future ng mga taong nagsisinungaling, nagsasabi po ng kasinungalingan? They love telling lies more than truth. Hindi sila magtatagal, hindi sila mananatili, hindi sila pagpapalain ng Panginoon sa lupain. Sabi niya, He will snatch and tear you from your tent. May mga lugar na matatanggal sila. They will be uprooted. Biglang malaman mo, ay wala na siya doon, ay wala na siya dyan, ay hindi ka na connected doon because these people will be uprooted. Sabi niya, He will uproot you from the land of the living. And sabi, the righteous shall see and fear and shall laugh at him saying, "See the man who would not make God his refuge, but trusted in the abundance of his riches." Bakit nagsasabi ng kasinungalingan? Bakit naninira ng ibang tao ang ganitong mga tao? Kasi sabi niya, hindi nila ginawang refuge ang Panginoon. Hindi nanalig sa Diyos bilang matibay nilang kanlungan. Saan daw sila nagtiwala? Sa halip. Nagtiwala sila saan? In the abundance of His riches. And sought refuge in His own destruction. Ibig sabihin, patindi ng patindi yung kasamaan niya hanggang sa napunta na siya ng destruction. Kapag patindi ng patindi,
Di ba, nabanggit ko nung nakaraan, ang matuwid, patindi ng patindi sa pagiging matuwid. Pag nasimulan mo gumawa ng mabuti, binago ka ng Panginoon, no, niligtas niya, He gave you a new heart, and then you continue doing what is good in His sight. Pero ang masama, kapag hindi nagbago at patindi ng patindi ang kasamaan, walang ibang pupundahan kundi distraction. And that person will be uprooted in different places. Kung ang pangalan niya laging nakakabit noon sa mga magagandang bagay, mabubuting lugar, at sa mga taong mabubuti, that person will be uprooted. Sabi niya dito, sought refuge in his own destruction. But I am, sabi ni David, ano daw siya? So, kung may mga people, they tell lies, they love destroying the people of others, ano naman po ang dapat nating gawin? Be like a green olive tree. Ano yung green olive tree? Sabi ito, but I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the steadfast love of God forever and ever. I will thank you forever because you have done it. I will wait for your name, for it is good in the presence of the godly. Ano daw po yung olive tree? Ang olive tree, they are stable. They are fruitful. At alam niyo po, ang olive tree, it is a long-lasting tree. Yung mga trees sa Israel, yung mga pagka nagda-dry na yung isa, meron laging pumapalit na umuusbong. Kaya thousands of years na po yung ibang mga puno doon. Because ang olive tree, it is stable, it is fruitful, and long-lasting. And a life rooted in God grows steadily even in hard times. Kapag ang tuntungan mo ay truth, ang tuntungan mo ay ang Panginoon, you will grow. Ikaw ay lalago, ikaw ay titibay, ikaw ay pabuti ng pabuti, ikaw po ay palapit ng palapit sa Panginoon, at ikaw po yung bibigyan ni Lord ng stability. Hindi ikaw yung mabubuwal kapag may dumating na pagsubok. Dumating ang pandemya, dumating ang iba't ibang klase ng kalamidad, at may mga darating in the future. Hindi po lingid sa atin. Yan ang sinasabi ng Biblia. We will face many troubles. Mga kabataan, sino dito yung mga kabataan? Marami pa kayong haharapin. Yes, Brother Pao. Pares tayo, no? Nasa 20s pa lang tayo. Okay? Di ba, yung mga teenagers natin, marami pang haharapin. Pero let me tell you, be like an olive tree. Magtiwala ka sa Panginoon, kahit ikaw na lang ang natitira na nagtitiwala sa Lord, or nagsasabi ng katotohanan, tumatayo sa pamantayan ng Panginoon, manatili ka dyan, dahil ikaw yung uusbong, ikaw yung lalago, ikaw yung magiging stable, hindi ikaw yung bubunutin. Ikaw yung pangalang maikakabit sa mga mabubuting bagay, sa salitang honesty, integrity, kind, love, faithful. Yun ang mga maikakabit sa pangalan mo, at hindi yung nang-scam, nanira, nagsinungaling, nanahi ng istorya para wasakin ng isang taong ito. Hindi ikaw yon. Can I hear amen? Amen. So dito makikita natin, even sa ating song, we will reap the fruit of our lips. Mamanahin or aanihin natin yung magiging bunga nito. Kaya stay far from lies, from gossip, remain in the truth, at sa pamantayan ng Panginoon. Gawin natin ang tama sa Kanyang harapan, and our prayers, Kanya itong sasagutin. Lift your hands and ask the Lord, Lord, teach me to trust in you, not in my riches, hindi sa connections, hindi sa kakayahan ko, sa iyo lang, Panginoon, sa pamantayan mo, sa mga salita mo. Father, thank you for teaching us today. Help us, Lord, to speak what is truth, what is right, intentionally. Help us to replace one worry with a prayer of trust. And God, we ask, guard our hearts and our words. Teach us to trust not in temporary things, but in your unfailing love. Even our children, our grandchildren, our youth, Lord, lahat kami ngayong umaga, make us like strong olive trees planted in your presence, steady and fruitful, always growing, always bearing fruits, Lord. Salamat, Panginoon. Patawarin kami sa mga nasabi namin, Lord, na hindi namin napag-isipan.
na ani namin ang consequence nito. Subalit ngayon, salamat sa pagpapaalala at pagbabago po ninyo sa amin. And we pray, Lord, sa lahat ng may karamdaman, that you touch their sick bodies. Lord, make them like an olive tree. Magkaroon ng panibagong lakas ng buhay, ng pananaw, Lord, sa buhay kung sila'y pinanghihinaan. We pray for my brothers and sisters, lahat ng nagsusumika para sa kanilang pamilya. Panginoon, gantimpalaan mo po sila ng masaganang ani kahit na sa panahon ng krisis, kahit sa panahon na meron pong labanan, Lord, mayroong war, mayroong mga pagtataas ng bilihin. Ikaw ang kumalinga sa aming lahat. At dalangin namin sa aming bansa, oh God, gisingin mo ang bawat isa. Maging matalino ang mga leaders namin. At again, hindi lamang po matalino, kundi may puso sa lahat ng mamamayan. Matulungan nila, Lord, lalo na po ang mga nahihirapan sa kalusugan, sa pagkain, makapagpagamot po ang aming mga kababayan sa tulong po, Panginoon, ng aming gobyerno. At lahat, Panginoon, ng aming pondo, talagang ma-enjoy, Lord, ng aming mamamayan. Makita ito sa aming edukasyon, infrastructures, makita ito sa aming kalusugan, makita ito, Panginoon, ng aming mga anak at apo. Maranasan namin, Panginoon. Father, we pray, Lord, bless our nation. Thank you that we have this time, Lord, na ibigay at ilagak lahat ng aming burdens sa inyo. Thank you so much. Continue to bless your people today and speak to us. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapan po natin ang Panginoon. Praise God. You may be seated, and here's our Brother G for our tithes and offering. Amen po. Praise God for our wonderful time sa Panginoon in praising and giving Him worship. So sa atin pong pagkakaloob, basahin po natin itong Salmo. Ayan, sa Salmo din po tayo. Chapter 52, verses 7 to 9. And we're going to apply this passage sa atin naman pong pagkakaloob sa Panginoon. So basahin natin sa Tagalog. Ang sabi po dito, tignan ninyo ang taong hindi nananalig sa Diyos bilang matibay nilang kanlungan. Sa halip, nagtiwala lang sa kanyang masaganang kayamanan at patindi ng patindi ang kanyang kasamaan. Ngunit ako ay tulad ng punong olibo na yumayabong sa loob ng inyong templo. Nagtitiwala ako sa inyong pag-ibig magpakailanman. And verse 9, pasasalamatan ko kayo magpakailanman dahil sa mga ginawa ninyo at sa harapan ng mga matatapat sa inyo, ipapahayag ko ang kabutihan ng Diyos. So, we have the choice. Dito po sa passage na to na binasa natin, we have the choice. Ano po yung pwede nating pagpilian, no? Dito pinapakita kung saan daw tayo pwedeng magtiwala. Ang tao, maraming pinagkakatiwalaan sa buhay. Di ba? We often try to trust into other people, our relatives, our friends. We choose, di ba, whom to trust. At ganun din po dito. Ipinapaliwanag po sa atin na sa buhay natin, when it comes to our finances, we can choose to trust our own wealth, our money, our riches, or you will choose to trust in the Lord more. So dito nakikita natin na saan ba patungo yung buhay ko? Saan ba ako nananalig? Saan ba ako talaga naka-incline yung puso ko pagsapit sa kayamanan dito sa mundo? Unang-unang paalala po sa atin dito, ang ganda ng paalala niya na wag daw po tayong magtiwala sa kayamanan dito sa mundo. Many people, mas madalas po, ang unang pinipili ng tao yung kayamanan. Unang-una nilang pinagkakatiwalaan yung dami ng kayamanan at doon nila nilalagak yung tiwala nila, yung pananalig nila. Pero napakahirap po kapag sa kayamanan ng buto tayo nanalig at nagtiwala patungkol po sa kinabukasan natin. Alam naman po natin that money has this what we call uncertainties. Diba? Pabago-bago. Ang presyo ng pera ngayon ay maaaring sa susunod na taon ay hindi na ganong same ng value. Maaaring ngayon, sagana ka. Pwedeng bukas, wala na. Amen? Madaling maubos at maaaring mawala. Hindi po siya forever nandiyan. Yung face value nga ng money natin, nagpapalit eh. Yung kulay na lang po yata yung na-retain. Dati nga po may 200 peso bill pa. Ngayon parang wala na po tayong makikita. No?
napalitan na. Yung dating papel, naging bilog-bilog na lang din po. Baka sa susunod, yung 50 pesos, bilog na lang din. Hindi na po ubra na pangpamasko. Nagbabago. So, kung doon po tayo nakalagak, doon tayo nananalig, we will end up, alam niyo po, sabi dito, kasamaan. Thus, dumadami ang kasamaan, lumalago daw yung kasamaan kapag ang tao ay nagtitiwala sa kayamanan. And we know that, sinabi rin po in the New Testament, sabi, paalala dito ni Pablo, no, na nadadagdagan din po, or a people is end up wandering from faith kapag ang tao ay nasa kayamanan, nagtitiwala. Sabi niya, he just piercing himself with many grief. Diba? You will end up in disappointment kapag pera po ang lagi nating tinitignan at pinagkakatiwalaan. So despite these uncertainties, many people choose to trust in their riches. And when we trust in our riches, makikita po natin dito na ang hirap. No, ang hirap na magbigay. Ang hirap na magtiwala sa Panginoon kasi yun yung pinili mo eh. Nagtiwala ka sa kayamanan. So kaya po, ang encouragement sa atin ngayon dito, magtiwala tayo ng lubos sa ating Diyos. Batid ng Panginoon ang pinagdadaanan ng mundo. Batid ng Panginoon pinagdadaanan ng Pilipinas sa mga taga-Deparo, di ba? Ng taga-Quezon City. Batid ng Panginoon ang pinagdadaanan mo. Kaya magtiwala po tayo ng lubos sa Kanya. Ang Diyos ay may kakayahan na tayo ay ingatan sa lahat ng kasamaan. Amen? Ang Diyos ay may kakayahan para po tayo ay paunlarin at pagpalain kahit na ang paligid natin ay nakikita natin, ba't parang ang daming pagsubok? Ba't parang ang daming ang paghihirap sa paligid ko? Pero ako ay tinulad sa isang puno ng olibo. Ang nakakatuwa po dito na share ni Pastor kanina, no? Isang olive tree, talagang it lasts for many years. Lalo po pag naitanim malapit dun sa streams of living water. Special siya kasi alam mo na yung olive tree na yon ay patuloy na magbubunga, patuloy na magiging blessing sa maraming tao na nakakakita doon. Kumbaga, may na-share siya, may naipagkakaloob siya. Hindi lang po sa tao, maaaring sa mga animals na naghahanap ng shelter, ng lilim during that time. That kind of olive tree ay itinahalin tulad po sa atin. So ang location, saan ka planted? Ang ganda po ng sinabi dito. You are planted, an olive tree planted in the house of the Lord. Sabi niya, in the temple of the Lord, meaning you are not just an ordinary olive tree. Meaning you are special at iniingatan ka ng Panginoon, pinapaunlad ka niya little by little. So you are planted in God's house. Sabi mo nga sa katabi mo, you are planted in God's house. So do not be afraid. Brothers and sisters, huwag kang matakot na magbigay sa Panginoon. Huwag kang matakot na magtiwala sa Kanya. Huwag kang matakot sa mga suliranin na pwede nating pagdaanan. Darating yan, pero meron kang Diyos na nakakakita sa buhay mo. Siya ay mabuti sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay iniibig ang mga nagtitiwala po sa Kanya magpakailanman. Amen? And when we receive those blessings, ang sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos. In verse 9, magpasalamat tayo sa Diyos magpakailanman. Amen? Marami siyang mabuting bagay na ginagawa sa ating buhay. Amen? If you will just think how many good things the Lord has done in your life in this week, I believe, kung dati pag nagsusulat ka ng noisy ka, diba, sa paper, napupuno mo yon, mapupuno mo rin pag nilista mo yung blessing ng Lord sa buhay mo. Amen? So, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Magawa natin na marinig at ipabatid sa Panginoon yung pasasalamat natin sa Kanya. At higit sa lahat, yung pagkakaloob po natin sa Kanya, yung pagbibigay po natin sa Kanya ng ating tithes. It's how we exercise our trust and faithfulness sa Panginoon. Amen po ba? Na kapag nagkakaloob tayo sa Kanya, na kapag ihahatid natin yung tithes natin ng buo, yung offering natin with generosity, andun po talaga yung pag-ibig natin at pagtitiwala natin sa Panginoon, higit po sa kayamanan natin dito sa mundo. Ano po ba yung nilalagay natin dito? Mga kayamanan natin, mga biyaya ng Panginoon na natanggap natin sa Kanya. Pero yung pagbabalik po na yon ay malaking bagay sa paningin ng Panginoon. Kasi ang nakikita niya, yung puso mo na nagtitiwala sa Kanya. Yung puso mo na nagpapasalamat po sa Kanya. Amen po? So the challenge, to whom you will trust your life? The money na nandito po sa loob?
o sa Panginoon na nakakita ng puso mo sa pagkakaloob mo sa Kanya. And be like an olive tree planted in the house of the Lord. You are in the house of the Lord. You are planted in the house of God. Trust God. Amen? So sa atin pong pagkakaloob, we have the red. It is our tithes, the 10%. It belongs to the Lord. So let's bring it back faithfully to our God. Sa atin mong mga offerings, we have 3 designated envelopes. The blue, it is for our special projects, all the improvement po ng ating church, and most especially, yung atin pong water baptism area na gagawin po natin dito. So pagagandahin po natin yan. Marami pong kabataan, marami pong tao ang mababaptize po sa lugar na yan. Of course, yung brown po natin, balik pondo para sa ating sanctuaryo. At syempre, yung white envelope po natin, missions po natin. Marami po tayong gagawing missions this year. Magiging pagpapala po tayo sa iba't ibang community na makikita po natin at isusugo po tayo ng Panginoon. At yung iniipon po nating pondo sa white envelope, gagamitin po natin yan para ma-share po yung magandang balita sa mga taong dapat pakapakinig po ng good news. Amen po? So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. O Panginoon na aming Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa pag-ibig niyo po sa aming buhay. Damang-dama namin, Panginoon, na sa kabila ng suliranin na pinagdadaanan ng buong mundo, ng aming bansa, Lord, tapat ka sa mga nagtatapat po sa inyo, sa mga nananalig at nagtitiwala sa inyo. Patuloy niyo pong ipinaparanas yung pag-ibig mo, yung provision mo, Panginoon, so that, Lord, every time we come to you, God, in prayer, every time we come to you, Panginoon, Lord, in our devotion time, Panginoon, kita mo agad yung puso namin na nagpapasalamat at nagpupuri po sa inyo. And even today, Father, as we bring back our tithes to you, Panginoon, and give with generous hearts sa aming mga offerings, Lord, alam namin na nakikita niyo po ang puso namin. At nalulugod ka, Lord, sa aming pagkakaloob dahil, Lord, tapat ka at walang tutumbas po sa inyo, Panginoon. Lord, we always declare that we are your olive tree na iniingatan mo, pinauunlad, pinatatatag, Panginoon, sa kabila ng mga, Lord, ng mga suliranin, Panginoon. At Lord, alam namin, Lord God, na patuloy kaming magbubunga upang maging pagpapala sa iba, Panginoon, maging pagpapala sa simbahan mo, Panginoon, at patuloy kang maparangalan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings. Thank you for encouraging us to give, G. At sa May 23, meron po tayong kids outreach at Barangay San Agustin and Nagkaisang Nayon. So pray for our workers and continue to pray for the provision of the Lord. So we thank God for giving us volunteer workers also who are willing to reach out. At talagang alagaan po natin, abutin natin ang next generation. Kailangan po nila ang salita ng Panginoon. Kailangan din nila tayo ang karunungan. And nakita niyo po si Sander dito. Nakita ko po itong baby. Pero ngayon, isa na siya sa musicians po natin. So alagaan natin ang ating mga bata at kabataan. Amen? Palapan po natin ang Panginoon. Si June, hindi ko nakitang baby yan eh. And the teenager ko siya nakita. So it's amazing to see them, no? At yung mga maabot natin doon, who knows? Ano po yung gagawin nila in the future. But we believe that if we will bring them closer to the Lord, diba? They will find their purpose and they will serve the Lord. Okay, so that's our activities. And this afternoon, it's the last day of our social media training. At ang pag-aaralan naman mamaya po ay AI caption creation, image generation, photography,
photo editing, and video editing. Nakaka-bless po ang ating mga attenders, participants, at ang ating mga trainers. Sila po ay magagaling at namangha po kami sa kakayahan ng AI. Kung gagamitin ito ng masama, higit na magpursige po tayo na gamitin ito ng mabuti at para sa mga trabaho po ninyo, sa business, kaya yung mga nag-attend ng training, mas nagiging productive po sila, magagamit nila sa tama, no? At sa atin din pong ministry. So I heard na after the training, there are interested brothers and sisters to join the social media ministry of Solid Ground. And there are 8 of them. So palapakan natin ng Lord. Wow, thank you. Thank you sa ating team. So, may mga upcoming trainings din po tayo, like leadership training for our church. At kung may mga katrabaho po kayo na kailangan din nila, even mga supervisors, nasa staff or management po ninyo, ay malaking tulong din po yung leadership training na ibibigay po natin to improve how they will shepherd your team and how to be a blessing to others. And also our small group and facilitators fellowship. Let's continue our series on the book of James. Nasa chapter 3 na po tayo. So napag-aralan natin na ang taong may faith ay he judges fairly with pure motives. Ang taong pong may faith ay meron pong action and not just words. Ang taong pong may faith ay susubukin ng mga matitinding problema sa buhay, challenges. Kaya magpakatatag po tayo. Ang taong may faith ay hindi lang hearers but doers of the Word of God. At ang taong may faith ay nagmamature. Meron po siyang tamed tongue. So the title of our sermon today, Fix the Heart, Tame the Tongue. James chapter 3 verses 1 to 12. Let's read it in ESV. Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, straining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed, and has been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With it, we bless our Lord and Father, and with it, we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing, my brothers. These things ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water. Let's bow down our heads. Let's pray. Father, thank you for your word. We receive it with open hearts and minds. Speak to us, dear Jesus. Holy Spirit, give us understanding. And most of all, give us the power to act upon your word, not just to be listeners, but doers, and transform our hearts, Lord. Continue to change us from glory to glory to be more and more like you, Jesus, that we may shine your light and may we be a blessing to others. May our words, Lord, bring life, bring healing, bring joy and encouragement to many as you enable us today. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palapakan uli natin ang Panginoon.
So, pag-aralan po natin ang apat na R's na nilalabas po o nire-reveal ng ating mga labi. So, number 1, our words have responsibility. We are accountable for what we say. Kaya po, pinag-iingat dito tayo. Yung sinabi niya ditong, not many of you should be teachers. Ibig sabihin lang, magdahan-dahan ka. Huwag kang magmadali. Okay? Magsalita. Dahil meron po tayong accountability, pananagutan natin ang mga salitang lumalabas sa ating labi. Our words carry great responsibility or accountability. Let's go to verse 1. Balikan natin. Sabi niya dito, not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. Itong verse na to ay hindi po nagde-discourage na gusto mong magturo, gusto mong magsalita. Hindi kaya niya sinasabing huwag ka nang magsalita or hindi niya sinasabing manahimik ka lang. Ang ini-encourage dito ni James ay if you are a believer, then nakikita din po sa ating labi. 'Di ba? Sabi niya, ang taong may faith hindi lang mang words, kundi may action. Pero dito, bantayan mo ang words mo kung may faith ka. Kung nag-grow ka, kung may relationship ka sa Panginoon, binabantayan mo ang salita mo. Kasi ang salita ay meron din siyang power. So si James, wala po siyang mga pinipigilan, no? Wala pong extreme, no? Binabalanse po niya. So ang may faith ay susubukin. Ang may faith ay hindi lang tagapakinig, kundi tagagawa siya. Kaya merong compassion na pinag-aralan natin. Pero kung magsasalita tayo, dapat magdahan-dahan tayo. Dapat pinag-isipan. Kaya sabi niya, not many of you should become teachers kasi may accountability. May responsibility tayo kapag tayo po ay nagsalita. Kapag tayo po ay nagturo. Bakit? Ang mga teachers, at ang dami ngayon tinatawag na online influencers. Di ba? Ilan po yung mga kinorek na mga influencers because ang nakikinig ay bata. Meron po yung mga vloggers na biglang sila po ay kinokol yung attention nila dahil may mga kabataang nakikinig sa kanila at ang itinuturo nila ay hindi na mabuti sa pamilya o hindi makakabuti sa bawat pamilya sa Pilipino. Diba ba? So not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. Why? Because teachers, you know what? Teachers are influencers. Teachers, we influence others. Parents also. You know, if you are in a group and then you are the one speaking, you are planting. Okay. Planting seeds of what? Judgment, planting seeds or words of kindness. At meron daw greater judgment, greater strictness. Okay. May responsibility tayo. Kaya maingat kapag tayo po ay nagsalita. Maingat kapag tayo po ay nagturo. Dito po sa atin, maingat tayo kapag may tumayo, ano ang kanyang sinabi. Diba? At alam po ito ng ating team. Kapag meron pong hindi tama o magandang nabanggit behind the pulpit, nag-uusap po kami. Kinokol yung attention ng bawat isa. Lalo na, sasabihin, kapag sa IT natin maraming editing, diba? Ayaw namin siyang bigyan ng maraming trabaho. Kaya, mag-ingat. So, ganun din po sa buhay natin. Gusto natin na wala tayong masyadong tatrabawing mga problema, maging maingat po tayo sa ating mga sinasabi. Okay, kaya sabi niya, for we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body.
Pag sinabi po dito, everyone, may mga na-stumble na tayo sa speech, sa salita. I'm sure lahat tayo may mga punto sa buhay natin na may nasaktan tayo sa ating salita or may nakasakit po sa atin. Okay? Pero, pwede po natin ipakita na meron tayong maturity sa ating pananalita. We can show to others. And we can identify also a person if this person ay may faith and growing maturely sa kanyang pananalita. Nakikilala na natin. Nare-reveal din ang maturity ng isang tao sa paggamit niya ng kanyang labi. Kaya maging maingat. Pinag-iingat na huwag madaling magsalita. Pinag-iingat na maging masalita. Yan. Pinag-iingat po tayo. At ito, it applies even sa social media. Kapag mataas ang emosyon natin, hawak mo ang keyboard mo, pwedeng, isang paragraph ka agad ang na-type mo. Tapos, hindi mo na-control ang temper mo, you click send. That's it. Ang taas ng emosyon mo, hindi ka pa nagtatanong dahil nakabase ka na sa emosyon mo, may group chat kayo ng clan ninyo. Sa clan ninyo, 10 pamilya yung nandoon. Diba? So sabihin mo na lang, 50 ka agad. Hindi mo na control yung emotion mo. Tinype mo na doon and then you press send again. What happened? Diba? Na-amplify. Na-amplify yung anger mo, na-amplify yung salita mo. Maraming nasaktan. Dahil nga po, nagmadali tayo. Nagmabilis tayo na mag-send. Ano pong practical tip po doon? First, pray ka muna. Ang taas ng emosyon. Isulat mo lahat ng gusto mo sa isang papel. Yan. Tapos pray ka ulit. Tapos mag-overnight muna. Bukas, pagtapos kumain ng masarap na breakfast, may coffee, may 4 na pancake, may sinangag, diba? Merong corned beef, sunny side eggs, diba? Tapos meron ka pang kakanin at black coffee or tea. Basahin mo ulit yung sinulat mo kung gusto mo pa ring ipadala sa clan ninyo. Alright? Pagtapos mong mag-pray, most likely, tapos nag-devotion ka pa. Most likely, hindi mo na daw yon isi-send. Are we learning? Amen. So, wag tayong magmabilis, wag tayong magmadali. Ipakita natin na meron po tayong responsibility, maturity, dahil alam nating mananagot tayo sa ating sasabihin. Matthew 12:36, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Mag-ingat po tayong magbitaw ng mga salitang hindi natin pinag-isipan. Ang salita ng Diyos, Contemporary Bible nga sa mga walang kwentang salitang binitiwan. Alright? Yun yung term niya. Walang kwenta. Bakit walang kwenta? Pag sinabi natin walang kwenta, anong ibig sabihin nun? Hindi nakatulong. Kaya walang kwenta. Alright? Kaya minsan nasabihin, kapag di tayo nakakatulong, yun ang naririnig natin. Di ba? Kaya yung mga salita natin ay dapat totoong nakakatulong. Kung nagtuturo, natulungan natin mag-guide, ma-direct ang isang tao. Kung tayo po ay nagkwento, yung kwento natin ay may kwenta, nakatulong. Alright? Para nang sa ganon, hindi tayo masabihan na, ito yung mga kwento mo na walang kwenta noon, nakaharap ka ngayon sa paghuhukom. Every careless word na nabanggit po ay may responsibilidad po tayo. Narinig nyo na po ba yung ang mga salita ay parang toothpaste yan, anak. Pagka nailabas mo na,
hindi mo na maibabalik. Meron ba sa inyo nagbalik ng toothpaste? Nung sumobra, huwag niyo pong gagawin yan. Okay? Itapon, mag-sorry na lang kayo sa mommy nyo or sa dad nyo na nasobrahan nyo at nailabas. May makita ka dyan, natapon ko nalaglag, masyadong na-press ko na bigla ako. Huwag mong ibabalik. Okay? Kawawa naman yung sumunod. Alam mo yung pinulot mo pa, tapos binalik mo. Okay? So, wala pong nagbabalik. Amen? So, kaya mag-iingat kasi mahirap nang ibalik. What else? Hebrews 13:17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Leaders, teachers, we will give an account. Kaya maging maingat po tayo. At kung tayo po ay mga miyembro na nakatanggap ng hindi magandang salita, wag po tayong mag-alala because leaders will give account to God. Continue to do what is right in the sight of the Lord. Tandaan natin, magnanagot. Haharap po sila. Haharap po ang mga taong pinagkatiwalaan ng Panginoon. They will give an account. Kaya sabi niya, let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. So if you are a leader, if you are a manager, a good steward, a supervisor, church pastors and exhorters, tayo po ay mananagot, tayo mag-ingat, laging manalangin, humingi ng gabay sa Holy Spirit because we will give an account to every word na atin pong itinuro. Mga magulang, di ba tayo din po ay mga teachers. Ang mga salita natin, kung may 4 na anak tayo, may 5 anak, our words could break or build them. Okay? Mga magkakaibigan, your words could build or break the people around you. Proverbs 10:19, when words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent. Ang marunong magpigil ng kanyang dila, siya po ay mapagpapala. Siya po ay prudent. Siya po ay marunong. Marunong ang taong nagpipigil, nagre-restrain. Yung nagsasabing, teka lang, pag-isipan ko muna. Okay? Ay, teka lang, ititikom ko muna ang aking bibig. Mas makakatulong ako ngayon kung ako'y magiging silent muna. Alright? Silent mode muna ako. And then, ikaw ay nagpipray, ikaw ay nagre-rehearse. Alright? Yes, kahit sa mga mag-asawa, may mga time silent mode muna, right? Okay? Nang sa ganun, hindi tayo makapagbitaw ng salitang hindi pinag-isipan. Dahil ang taong masalita daw, madaling magkasala. Mas madaling magkasala daw ang taong masalita kaysa marunong magpigil. Are we learning? Yes? Naranasan niyo po, may mga tao or tayo, mas nakatulong tayo nung nanahimik tayo. Yung sasabihin, teka pa, nakatulong ka, no? Nung time na yon hindi mo ginatungan yung kapatid ko. Kaya may kapayapaan tayo. Di ba? When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent. Wag naman po tayong manahimik kung kailangan nating magsalita. Alam mo yung hinihintay ka na nila, sige na, sabihin mo na, kailangan ka namin marinig. Di ba? Kailangan magsalita. Pag hindi kailangan, mas makakatulong po tayo kung tayo ay mananahimik. May mga issues po na pwede ka na magsalita, pero may mga issues na hindi po tayo dapat magsalita. Tayo'y manahimik at mag-isip ng mabutit manalangin bako ibukas ang ating mga labi. Again, meron po tayong responsibility. Words. Our words that will come out of our lips, it is our responsibility. Number 2, our words have reach. Malaki, marami, malayo ang maaabot ng ating pananalita. Lalo na sa panahon ngayon. Okay? Dati, merong mga mailman. Dati, may mga, napakarami po ng
tagapagdala ng sulat. Sa ganoong paraan pa lang. I think ang email ay, is it 90s? I tried to go back sa pinakaluma kong mga messages sa email. Uso pa dati yung mga forwarded messages. Sinong meron pa ng ganon? Yeah, mga refreshing messages, encouraging words. Naggaganon kami dati, nila Apple, nila Brother Chris. And nakita ko pa yung pinakalumang email sa akin ni Brother Chris. Papunta akong Malaysia. Pinag-iingat niya lang naman ako. At sabi niya, I love you. Tapos, parang wow, email po dati. Okay? At para ma-check mo yon, kailangan hintayin mo yung magandang, yung internet nyo dati, dapat maganda yung, yung flow. Hindi ganun kabilis dati ang internet ngayon tulad sa mga kabataan. Yung phone ninyo, ngayon ang dami nyo nang nagagawa, nakapagtrabaho kayo. Okay? Yung phone namin dati, call and text. At ang laro namin ay snake. Alright. Diba? Tapos may pa-backlight pa dati. Pag may backlight yung phone mo, wow, may backlight. Alright. Ang ganda naman. Saan ka nagpa-backlight? Ayan. Ganun po yun. Isipin nyo parang motorsiklo, may ilaw-ilaw. Dati yung mga phones. Okay? So, mas mabilis po ngayon, lalo, yung ma-amplify yung words natin or makaabot. Okay? Because of the technology. Mas mabilis na, mas marami pang kaparaanan. Ang daming apps. So our words have reach. Our words influence more than we think. Ano po ang sabi ng verse 3 to 6? If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Ang mga kabayo na papasunod po natin sa pamamagitan ng pagrenda sa kanila. Ang salita, ganun din po. Marami ang naiimpluwensyahan. Marami ang nakakagawa ng tama, ng mabuti. Marami ang naliligtas sa pamamagitan ng ating salita or marami po ang nasisira. Marami ang pwedeng magpanik. Marami ang pwedeng mapunta sa distraction. Depende po sa sinabi natin at ang salita natin pwedeng malayo ang kanyang nararating. Maliit lang po siya. Ano pa? Look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. Napakaliit lang po ng maliit na timon ng barko. Pero ang kapitan daw ay napapapunta niya ito saan man niya gustuhin. So ang laki ng nakokontrol ng maliit na timon. At ang salita po natin, malaki ang kanyang nagagawa. Tingnan niyo po ang ating mga anak. Kapag in-encourage natin sila at sinabihan natin na, you know what? You are smart. You can do hard things. Di ba? Marinig nila yon sa'yo. Ang hirap, no, you can do hard things. What will happen? Biglang nakapaint siya ng napakagandang puno ng olive tree or coconut tree pala sa atin. Or mango. Di ba? Nabigyan natin siya ng lakas. Nabigyan natin siya ng magandang kaisipan. At naging productive siya nung sinabihan natin. Yeah, it's hard. But we can do hard things kung magtulong-tulong tayo. Oo, mahirap. Pero kaya natin. Pero kung sinabi mo, mahirap. Oo nga, hirap. Wag na lang. Sama-sama tuloy doon sa walang na-accomplish. What else? Let's continue. Ang sabi pa niya, so also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. It is small, but it can control, it can affect, it can influence many. A small member,
Sa original word, it is mikron. Mikron melos. It's a small member, pero ang laki po ng kanyang nagagawa. Ganon din po tayo. Huwag nating isipin, isa lang naman ako. Isang tinig lang ako. Wow. Pero kung yung tinig na yan ay merong kapangyarihan from the Holy Spirit, may karunungan, yung tinig mo, you can build great things with others. Amen. Kapag pagod na ang lahat at discouraged na ang lahat, napakagandang may isang magbibigay lagi ng pag-asa. Ikaw yung may daladala ng salita ng Panginoon, ikaw yung may dalang good news, then you have to speak up and share that word with conviction, with power, with love and compassion. Kasi maliit lang, o isa ka lang, pero malaki ang iyong magagawa. Ang salita ay may malaking magagawa. Sabi ni James, meron tayong faith, kailangan umaksyon tayo. Pero kapag nagsalita tayo, tiyakin natin itong pinag-isipan at hindi ito walang kwenta dahil malaki rin ang nagagawa natin kapag nagsalita tayo ng may kapangyarihan. Palapakan natin ang Panginoon. Ang sabi niya, how great a forest is set ablaze by such a small fire. Yes. Ang dami po na mga napagpala dahil sa isang teacher, dahil sa isang tao, dahil isang believer. Ano ba? Ikaw ay tito, ikaw ay lolo, pero when people, they come to you for wisdom, there is something within you. And that is the Spirit, the Holy Spirit. And that is the encouraging word of the Lord. So marami po ang nasisira dahil lamang po sa maliit. Continue po natin. And the tongue is a fire. Tulad ng tongue. Maliit lang siya. A world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. Hindi po nagsisimula sa malaking sunog ang nasunog na building. Di po ba? Last year, yung nangyari po sa Taipo District sa Hong Kong, ano po ang naging cost nun? 168 lives ang namatay. Saan nanggaling? Sa maliit na apoy. Dahil ang ginamit po nila ay bamboo scaffolding, binalot nila ng safety nets, may mga tarps, may mga styrofoam. Yun po yung materials sa construction site. Ang scaffolding nila, bamboos, ano pa? Ano sabi ko kanina na ginamit nila? Nets, tarpaulins, and styrofoams. Ilan ang namatay sa maliit na sindi? 168. Ilan ang inaresto para sila po'y panagutin? Mananagot sila doon sa nangyaring yon. There are 16 people na kailangan arestuhin dahil po sa nangyaring iyon. Ilang buildings po yung natupok at nasunog. Ganon po din ang ating dila. Nagsimula sa maliit, ilan ang nakarinig or dalawa lang, na ikalat ito, pero yung lumabas sa atin, kung ito'y mabuti, could be hundreds of people ang napagpala po natin. Napalakas natin, na-encourage natin. Katrabaho mo, nakita mo na discouraged siya, shinare mo yung Word of God, kung anong dapat niyang gawin, na-refresh siya, tama, ginawa niya, napagpala ang pamilya niya. Yung pamilya niyang yun, hindi makalimutan ng ginawa niya dahil sa sinabi mo sa kanya na huwag patulan, gawan ng mabuti. Kung ginawan ka ng masama, huwag mong balikan ng masama, gawan mo siya ng mabuti. Yun din ang shinare niya sa family niya. And this family, may mga kaibigan, katrabaho, kamag-anak, kabarkada, at yun din po na-share nila. Look at the reach of our words. Can I hear amen?
Pero pag sinabi natin, ginawan ka ng masama, patulan mo, doblehin mo yung gagawin mo sa kanya. So ano nangyari? Naubos ang clan. Wala nang bati-bati, walang nagkaayos. Di mo ba? May naghablahan pa dahil sa salita. Nagsimula lang yun. Sa 2 or 3 sentences, pero umabot sa ang bayarin nila ay millions because of words. Kailangan ihabla, kailangan panagutin. Mananagot ka sa sinabi mo. Ganoon po ang reach ng ating salita. Kaya balikan po natin, our words have reach. Our words influence more than we think. Our words have responsibility. Mananagot po tayo doon sa ating mga sinabi. So, today, pag-isipan po natin, ano yung mga sinabi natin na kailangan po natin ihingi ng paumanhin, ihingi ng tawad, upang ito ay hindi na makasunog pa, hindi na makasira pa, at hindi na kumalat pa. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Ang salita ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Pinag-iingat tayo ni James dito sa chapter 3 dahil aanihin natin ang bunga ng ating mga sasabihin. Di ba? At ang ganda po dahil isa sa binago ng Panginoon sa atin, I believe, is our tongue. Nung tayo po ay niligtas niya, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, ay unti-unti humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit na sa ating pananalita ay makapagbigay po tayo ng lakas at buhay sa iba. So, makamamatay o makapagbibigay po ng buhay ang ating salita. Proverbs 16:27, a worthless man plots evil and his speech is like a scorching fire. Pero mag-ingat din po tayo. Hindi pwedeng nagsasalita tayo na maganda, pero yung atin namang pong puso ay merong evil intention, motives. Kaya nga, inunahan na tayo din ni James, di ba? When we judge with pure motives. Hindi tayo yung nanluloko, ng bubola, ginagamit ang tamang salita. Again, para makakuha ng gusto natin, pero ang gusto talaga manira. We just want to take and destroy. Okay? Dito naman, a worthless man plots evil. Ang taong masama, nag-iisip ng kasamaan. At ano pa? Yung kanyang salita daw ay parang apoy na nakakapasok. Nagpaplano na ng masama at ang salita pa niya ay parang nakakapasok. Kumusta po ang ating words? Nakakapasok ba? Masyado bang masakit? Yung choice of words po natin. Pati choice of words natin, kailangan po natin baguhin. Can I hear amen? Kailangan natin palitan. Katulad ng paggamit natin ng mga naman kasi lagi mo na lang itong ginagawa. Di po ba? Nakakapaso po yung mga yon. Lalo na kapag nasa conversation ka ng mahal mo sa buhay, lagi ka na lang ganyan. Ano ang dinala nun? Okay? So siya naman, siya'y bababa o lalong yung tataas yung init ng ulo niya? Tataas. Nakakataas po ng presyon yung mga ganoon. Okay? Yung mga words na ganoon. Diba? Pero kung sinabihan po natin ng maayos, ng malumanay, sa tingin ko, mas maganda kung ito yung gawin natin. Diba? Hindi yung aatakihin po natin ng lagi ka na lang ganyan. Okay? Kung mabilis po tayong nakapagbitaw ng hindi maganda, dapat bilisan din natin magbitaw ng sorry, ng paumanhin. What are the magic words? Sorry, paumanhin po. I love you. Thank you. Sabihin po natin yon. Alright? Yung sinful nature ng anak namin, labas na. Kitang-kita mo na talaga. Kaya natututo na rin siyang I love you, I'm sorry. Alright? Di ba nakakababa kaagad ng presyon ng dugo? Yung mga ganong salita. And do not be an evil person. Na ang salita'y parang apoy na nakakapasok.
Okay? Yung mga narinig nating hindi maganda, wag natin gayahin. Sabihin natin yon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak. At, wow, wag magplano ng masama patungkol sa iba. Number 3, our words have restlessness. Meaning, talagang kailangan natin ng Holy Spirit. Kailangan natin manalangin lagi. Kailangan natin humingi ng gabay sa Lord because our tongue is hard to control. Ang sinasabi nitong mga next verses lang, ang mensahe niya, tongue is hard to control. It is difficult, but it is not impossible. Parang buhay natin, mukhang imposibleng baguhin ni Lord, pero hindi imposible sa Panginoon. Amen? Now, let's read our passage in verses 7 to 8. Sabi po dito, for every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Ganun po dinescribe ni James ang dila. Ang dila natin, walang tigil sa kasamaan. Kung wala tayo kay Kristo, walang tigil. Kaya nga, it is not impossible. It is difficult. It is hard to tame, but it is not impossible. Sinasabi lang niya, mahirap na tame ng tao ang animals. Pero ang tongue ng tao, it is a restless evil. Puno ito ng lasong nakamamatay, full of deadly poison. And yes, nung wala pa tayo kay Kristo, ang throat natin, it's like an open grave din. Yun ang sabi, Romans 3:13. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asp is under their lips. Ano ibig sabihin yan? Yung salita daw natin parang kamandag ng ahas. Puno ng pandaraya. Ano pa? Grabe po yung sinabi niya dito. Alam niyo po yung their throat is an open grave. Yung salita daw ng tao ay hindi masikmura tulad ng libingan. Now, I know na lagi mong naririnig ay magaganda ng salita. Lalo na kung sa tahanan nyo, lahat kayo'y binago ng Panginoon. And now, mapunta ka sa isang lugar na ang nalirinig mo lagi ay yung puno ng kasamaan, sakitan ng tatay, mag-asawa, ng magkapatid, sakitan ng magkapitbahay. Bigla mong narinig ulit yon. Ano ang naalala mo? Or ano ang nararamdaman mo? Ang sakit sa tenga. Parang sumasakit yung tiyan ko sa away nila. Hindi mo masikmura. Di ba? Sa kalsada, biglang may narinig ka na nagbangayan, nagsiraan. Kahapon, hindi ko masikmura yung narinig ko. Is it kahapon? Or nung time na binigyan namin ng haircut si Amo. There are two women sa likod ko, and they're talking loudly. And they're talking about another person. Sabi niya, grabe siya, no? 4 yung anak niya. Lahat yun, ang gaganda ng buhay nila. Ang sabi ko nga sa kanya, meron kang good karma. Ang mga anak mo, iba-iba ang tatay. Pero, all those things, I was, sabi ko, ano ba itong naririnig ko? And I have to step down a lot of, step. Kailangan ko lumayo ng step. Sabi ko, ayoko marinig ito. Pero alam nyo, tingnan ninyo, narinig ko at na-record ng puso ko. Sabi ko, pinag-uusapan nila, ang isang babaeng 4 ang anak at iba-iba daw ang tatay. Pero, lahat maayos kahit hindi siya maayos. And they are, and this too, they just keep talking about their friend, maybe, or woman, kung sino man yon. And you know what? Ganoon po tayo magsalita noon. Tuloy lang. Dire-diretso. Walang renda, walang pagpipigil. Di ba ganon po tayo dati? Amen? Hanggang ngayon?
Let us repent. Ang ganda po na mapaalalahanan ni James. Amen? Are we learning? Palapakan natin ng Lord. This is a good reminder nowadays. Lalo mainit ang panahon, pwedeng maraming mainit ang ulo, at hindi tayo marunong magpigil ng ating labi. Dire-diretso na lang sa kwento, sa salita. Di natin pinag-isipan na parang, bakit ko ba sinasabi ito? 'Di ba? Bakit ko ikinukwento ito? Bakit ko isinishare ito? Right? Ngayon, meron na tayong pagpipigil. Pero dati, ang salita daw natin ay parang makamandag na ahas. Parang libingan. Ang daming lumalabas nang hindi na natin pinag-isipan. Pero ang taong na kay Kristo, merong Holy Spirit that will guide us and remind us. That's not right. Diba? Do not slander the people around you. Huwag mong gagamitin yung salitang masama against a good person. Ano pa? Yung, halimbawa, magkaibigan po kayo. Ang dami niyong nalalaman sa isa't isa. Sinare ko po ito ata sa isang business blessing ko. Ang dami niyong nalalaman sa isa't isa. Tapos, hindi kayo nagkaunawaan once lang. And then ginamit mo na yung nalalaman mo sa kaibigan mo para sirain siya. That is blackmailing. But if you have the Holy Spirit, it will remind you, do not destroy, do not slander. Can I hear amen? Huwag natin gamitin yung nalalaman natin sa isang tao dahil lang nagkatampuhan tayo saglit. Lalo na sa asawa natin, kapatid na mahal natin sa buhay. Dahil pag nagkabati kayo, sira siya sa mata ng ibang tao, okay na kayo. Diba? Halimbawa, si husband mo, sinabi mo sa buong angkan ninyo, you know what, my husband is this and that. Alright? Pero nagkabati kayo, ay thank you. Naregaluhan ka pa ng bagong phone. May kasamang burger. So humupa ang galit mo. Can you take back? How are you going to take back? Amen? Are we learning? Do not blackmail the people around us. May mga taong you need to cut your connection. But there are people na alam mo kung ano yung dapat gawin because the Holy Spirit is speaking to you. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Dati, ang ating throat, it's like an open grave. Pinatawad tayo ng Panginoon. We have the Holy Spirit living in us. He convicts us. He reminds us. And that's why it's good to pray. Always. Wherever you are in a heated conversation, bago ka makipag-meeting, may mga pagtuturo ka, may mga gagawin ka, ask the Holy Spirit, Lord, ano yung tamang sasabihin ko? Ano yung katotohanan na kahit masakit din po, kailangan kong sabihin, but give me the grace, give me the love and the compassion. Give me the kindness that I need. Amen. Merong self-control. Dati, pag nagkwento tayo, kwento lahat. Alam niyo po, hindi lahat nire-reveal. Hindi lahat ay sinishare. Okay? Dahil yun po ay pagmamahal at pag-iingat sa mga taong nakapaligid po sa atin. Your company, do not destroy it. Para siyang tinuring ng Proverbs na puno. Pag inalagaan mo, ikaw din ang makikinabang. Do not destroy it. Do not slander. Kung may problema, go to the right person. Do not slander. That's self-control. Yan ay pagpipigil. Let's go to number 4. Our words have, and this is the last. Number 4. Our words have revelation. Anong nire-reveal ng words natin? Kapag nagsalita po tayo, pinapakita niya po ang puso natin. Our words expose our heart. Na naririnig
natin ang puso ng isang tao. Nalalaman natin ang laman ng puso ng isang tao sa kanyang sinasabi. Kaya pinag-iingat din po tayo. Let us go to our passage, verses 9 to 12. With it, we bless our Lord and Father, and with it, we curse people who are made in the likeness of God. Ang labi daw natin ay nagagamit sa pagpupuri sa Panginoon at pwedeng pagsumpa natin sa ating kapwa na nilikha na kalarawan ng Diyos. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. So sinasabi ni James yung kanyang pagiging elder dito, dapat hindi ganyan. Hindi dapat ganyan, mga kapatid. Sabi niya na parehong lumalabas sa ating labi yung pagpupuri at paninira. Ang sabi niya, does. So nagtanong siya, does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Yun bang source of water, lumalabas ba yung tubig tabang at alat sa iisang spring? Hindi pa po, wala pa po nakitang ganon. Kasi sinasabi niya dito, if you have faith, if you have relationship with Christ, binago niya tayo, marunong na tayo mag-ingat. Hindi na tulad dati na open grave yung throat natin. Parang libingan ang throat natin na pag nagsalita ay nakakamatay, nakakalason, or hindi nakakatulong. Can a fig tree, my brothers, bear olives? Or a grapevine produce figs? Ito yung mga puno sa Israel. Wala po tayo niyan. Pero gamitin natin ang sikat na mangga sa atin. Nakakita na po ba kayong mangga na namunga po ng kalamansi? Wala. Di ba? It's mabibigla, nakakatawa. Ang kalamansi, namunga na ba siya? Ng chiko. Yan ang mga puno sa atin. Meron pa ba kayong chiko? Chesa? Santol? Yan ang mga prutas natin. Langka. Pag summer. Wala pong naghahalo. Sila Tito Frank, may chiko pa. And parang there are times na titikman ko pa yung kanilang masarap na chiko. Chesa, hindi po. Wala pong kilalang may favorite ng chesa. Meron? Wow. That's amazing. Oh, you're the second person ata pala. Okay. Kung kilala niyo si Ate Riza and you're the second person, Brother Froy. Wow. Ito, hindi daw. Yung olives, hindi. Hindi pwedeng may grapevine. Produce figs. Si olives, mag-produce si fig tree, may olives. Wala po. Salt pond yield fresh water. Hindi pwedeng magkasama. Kaya ganun din daw po yung labi natin. Sa kanya, kinokorek niya ang mga believers. Your tongue, your words, ay iba na. Hindi na tulad dati, na lahat ay pwedeng lumabas. Ngayon, may pagpipigil. May control. Hindi lahat ay isinisiwalat. Dati ganoon tayo. Pag galit tayo, lahat damay. Lahat na isiwalat. Hindi na ngayon. Sinasabi niyang, may pagpipigil na kayo. At maging maingat dahil nga nire-reveal niya ang puso natin. Luke 6:45, the good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. See? Our mouth reveals our heart. Kaya saan po tayo nagbababad? Para mabago po ang puso natin, ang ating labi. Gusto natin mabago ang ating labi, baguhin ang ating puso. At ang ating puso ay punuin natin ng mabubuting bagay, ng pag-ibig. Ano ang pinakikinggan po natin? Diba? It will reveal our hearts. Kapag namumutawi na sa ating labi, ay galit, baka nagbabad tayo sa mga anong pinagbabaran natin. Teleserye,
na oh, ang daming galit. Di ba ba? Sabihin na naman natin, saan ka na naman nagbabad? Pag punong-puno tayo ng takot, tanungin mo, saan ka na naman nagbabad? Ha? And then i-reveal niya, ay kasi, di ba? Nakipagkwentuhan ako. Tuwing break time ko, nakikipagkwentuhan ako. At ang topic namin ay ito, 1, 2, 3. Kaya pala. Yun ang na-reveal ng heart natin. Di ba ba? Amen? It will reveal our hearts. Kung ano yung laman. Saan tayo nagbabad? What else? Psalm 141 verse 3. This is a good prayer. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. We can't fix our tongues by focusing only on the tongue. Focus on the heart. That's why, fix the heart, tame the tongue. Hindi maaayos ang labi natin kung hindi maaayos ang puso natin. Kung ikaw ay magpapatawad, lalabas po ang magpapatawad. Kung ang puso natin nakaranas po ng kapatawaran, tunay na kapatawaran, magiging madali po sa atin din ang magpatawad. Amen. Parents, punuin natin ng pag-ibig ang ating mga anak nang sa ganon, pag-ibig ang mai-amplify nila, ma-radiate nila sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pag punong-puno po tayo ng galit at lagi pong galit ang nararamdaman ng mga bata, alam niyo po ba na yun din po ang ibibigay nila? Yes. Yes. Kung na-observe po natin ang isang tao, galit na at sama ng loob ang lumalabas sa labi niya, bring healing to that person. Maaring nakaranas siya ng maraming pain, nakaranas siya ng maraming hurts. Then, ikaw yung maglalagay ng pag-ibig sa puso niya. Can I hear amen? At higit sa lahat, if we feel hurt because of the words spoken against us, against you, Jesus can heal your heart. Jesus can make our hearts whole. Jesus can make our hearts as white as the snow. He can give us a new heart. Kung puno ng galit tayo sa ating government, sa ating mga magulang noon, or kamag-anak, ask for forgiveness, ask for healing from the Lord. Jesus can give us a new heart. At sa lahat po ng nandito, ito po yung maging prayer natin. Lord, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. This week, I'd like to encourage you. What are the things we need to do? Pause before speaking. Pray daily. Lord, set a guard. Set a control over my tongue. Lord, help me control my tongue. And use your words to heal, not harm. May mga taong takot sa kamatayan, takot sa buhay. You can bring healing to them. Bring the gospel to them. Bring the love of Jesus to them. Amen po ba? Naranasan ba natin ang pag-ibig ni Jesus? Yes. Bring love to the hurting. Remember, our words have responsibility, have reach. Meron siyang restlessness, but it is not impossible. We need the Holy Spirit. And our words have revelation. So, this week, be a blessing to others. Bring healing, bring encouragement. If you are hurt, may I ask humbly, forgive those who hurt you. Amen. Amen. Pinatawad tayo ng Panginoon, magpatawad din po tayo. See, kung anong laman ng puso natin, yun ang ibibigay natin. Naranasan mo pag-ibig ni Lord, may love ka, then bring love. Naranasan mo ang forgiveness ni Lord, then bring forgiveness wherever you go.
Did we learn something today? Amen. Amen. And for our discussion later with your group, may I ask that you be a blessing also to your small group or life group. What is one intentional change you can make this week in how you speak? Ano yung dapat mong baguhin sa iyong pananalita? At home, online, or in conversations to ensure your words consistently encourage, uplift, and reflect Christ. So ano yung kailangan mong baguhin sa iyong pananalita upang maging blessing ka, encouragement ka, and you reflect Christ saan ka man magpunta. Let's all stand up and let's love Jesus. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave, you gave me your real love. Thank you, Jesus. You washed my sins away. Oh, now I'm living like I'm forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. Thank you, Jesus. You washed my sins away. Oh, now I'm living like I'm forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. Let's sing every morning. Every morning, mercy will restore me. I will proclaim, even if the world should fall before me, I will proclaim. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. Thank you, Jesus. You washed my sins away. Oh, now I'm living like I'm forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. For the last time, let's sing. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. Thank you, Jesus. You washed my sins away. Oh, now I'm living, I'm forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. Oh, merciful Father, thank you for loving us, for saving us. Totoo po ang aming inawit. Kami ay inabot mo from the grave. Dati ang aming pananalita, Panginoon, ay mapanakit. Thank you for your forgiveness. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga salitang binitiwan namin na hindi namin pinag-isipan. Give us a new heart, Lord, and a tame tongue today. Empower us, dear Holy Spirit. Thank you, Lord, sa bawat isang nandito, na ikaw ang Panginoon. Ikaw ang laman ng aming puso. Na sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang mapapapurihan. Thank you. Thank you for your mercy, your compassion, and love. And we ask, dear Holy Spirit, na ikaw magbigay palagi sa amin ng love, ng joy, ng peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lahat ng salitang bibitawan po namin, ma-share po namin ang pag-ibig mo, ang mabuting balita na magpapalaya din po sa mga taong nakapaligid sa amin sa kasalanan at sa kamatayan. Thank you, pinalaya mo kami, Panginoon. And therefore, we will live like forgiven children of yours. Tulungan mo rin kami na dala namin lagi ay salitang magbibigay ng kapayapaan, ng kalakasan, kaliwanagan, karunungan. Lord, mapagpala po ang makakapakinig ng mga salitang bibitawan po namin. Online,
or offline. And Father, give us the strength to continue in faith. Na kami ay magiging tagagawa ng mga narinig namin, tagapagsalita ng katotohanan, ng may pag-ibig at ng may compassion. Thank you for transforming us and changing us from glory to glory. Ikaw ang maparangalan sa aming buhay. At salamat, Lord, sa bawat isang nandito. Kung meron dito, Panginoon, malalim ang naging sakit ng salitang narinig niya, binitawan sa kanya. Father, heal that person. Give that person a new heart, Lord, to forgive and to love you with all his or her heart and to walk in obedience to your word. Thank you for speaking to us. Glory to you alone. And I ask, Lord, victory for all your children all throughout this week. In Jesus' name we pray. Everyone say, palampakan po natin ang Panginoon. Okay? Thank you. God bless your small group, your family time, and have a great week, everyone.